Okay, so ito na yung mga step by step na gagawin to screen and decide ano talaga yung project or alternatives that you will pursue or you will accept, or saan mo talaga i-invest yung inyong capital that will give you the highest return or the least cost. So, una is the screening decisions. So, ito na yung ginagawa kanina na nagsiset na kaagad sa kanya ano yung qualifying criteria niya in terms of ilan dapat yung rate of return. And then yung papasa doon sa sinet niya na criteria, yun lang yung susunod niya na pagtutuunan kung yung mga nakapasa doon sa kanyang screening criteria. Like example ng karaan is yung payback period, dapat payable siya in 5 years, or dapat yung rate of return mo ay 10%. Okay, pag lumagpas ka doon sa mga sinet niya na criteria, and then may mga projects na pumasa doon, mga isa, dalawa o tatlo, then you still have to make another choice to choose ano talaga yung pinaka-project na mas appealing sa'yo, in the sense na mas mataas yung present value, mas mataas yung IRR kaysa sa iba, or mas mababa yung cost. Okay. And then, kaya lang ang problema sa net present value method, hindi ka pwedeng mag-compare ng parehas ang net present value ng dalawang project pero magkaiba ang investment cost. So, hindi sila comparable. Pwedeng parehas sila ng net present value, so hindi ka na ngayon makapili alin sa dalawa kasi parehas ng net present value. At hindi ka talaga pwedeng direct mag-compare ng dalawang net present value kaagad kung magkaiba yung kanilang investment cost or yung gastos mo or ilalabas mo na pera to invest on a particular project. Okay, let's cite sa example para mas maliwanag. Like this one, we have the project A and project B. Ang parehas na kanilang net present value is ng lahat ng kanilang cash flows, if you bring it to year 0, is tig 1,000. So dahil parehas ng net present value niyo is tig 1,000, you can't select project A or project B. Alin ba talaga sa dalawa? At the same time, di mo talaga pwedeng i-compare yung net present value ni project A at project B, since mas mahal ang i-invest mo kay project A kaysa kay project B. And para makadesisyon talaga tayo kung ano talaga yung pipiliin natin between project A at project B, we have to get the project profitability index, where we divide your net present value ng project divided by the investment required. Since magkaiba sila ng investment required, magkakaroon sila ng pagkakaiba ng profitability index. So, net present value divided by investment required. So, 1,000 divided by 10,000, you get a profitability index of 0.10 for project A. And for project B, 1,000 divided by investment required na 5,000, you get a profitability index of 0.20. The higher the profitability index, the more desirable the project. So, dahil mas mataas ang profitability index nito, mas malaki ang balik sa ininvest mo is yung rate of return mo sa project B sa bawat piso na ininvest mo kumpara sa project A. Okay? Ibig sabihin lang nung 0.20, sa bawat piso na ininvest mo, ang bumalik sa'yo, ang present value ng return sa bawat piso ng ininvest mo ay nasa 0.20. 0.20 of your 1 peso. Okay?